Dear Amihan presents Blindly in Love with My Arranged Fiancé, written by Aya. Nasa last will and testament ng papa mo na buong porsyento ng pag-aari niya ay isasalin sa pangalan mo. At ang gusto niya ay pumirma ka ng prenup kapag nagpakasal kayo ni Anton Salazar. Kapag nangyari na yon, si Anton na ang mamamahala sa mga negosyong iniwan ng iyong ama. Hindi ibig sabihin na wala ka ng desisyon sa mga operasyon, Samantha. Attorney, ikaw ba ay magpapakasal sa hindi mo naman kakilala? Mataray na putol ni Samantha sa abogado. Kabadong napaubo si Attorney Laurel. It depends, Samantha. Anyway, let's not talk about my sentiments. Nililinaw ko lang sa iyo ang huling habilin ng papa mo base sa iniwan niyang testamento. Itinaas ni Samantha ang hintuturo. Naramdaman niya ang agarang pagkilos ng isang kasambahay at ang pagsasali nito ng wine sa kanyang baso. Tulala at hindi kumukurap ang mga mata ni Samantha. Kinapa niya muna ang mesa at nang mahawakan ng wine glass ay inangat niya iyon saka sumimsim. Huminga ng malalim si attorney. Samantha, your father entrusted your welfare to me. Ngayong wala na siya, I have to look out for you, which I am glad to do. Umangat ang kilay ni Samantha. Walang buhay ang ngising gumuhit sa kanyang mapulang labi. Really? Huwag na tayong maglokohan, Attorney Laurel. Babantayan mo ko kasi bayad ka. Hindi ba't kasama sa last will ni Papa na may sahod ka na? Enough for a lifetime? Be honest, kung wala kang makukuhang benefits, baka matagal ka nang wala sa mansyong to. That's where you are wrong. Malaki ang utang na loob ko kay Sir Alejandro. Kung hindi sa tulong niya, hindi sana ako abogado ngayon. I'm honoring that through giving back a favor. You need help, Samantha. Please, isantabi mo muna ang pride mo. Well, if it's not that obvious, pride na lang ang meron ako. Padabog na ibinagsak ni Samantha ang wine glass. Can't you see how ridiculous this is? Ikakasal ako para may makasama ako? Ikakasal ako para may tumulong sa akin? Bulag ako, pero hindi ako pathetic. I'm still capable of doing things on my own. And that includes making decisions for myself. Tuloy-tuloy na saad ni Samantha. I'm sorry, hindi yun ang gusto kong ipunto, Samantha. This is to make things easier for you. Please, Attorney Laurel. At this point, hindi ko alam kung may madali sa sitwasyon ko. My father just passed away. I'm all alone in this. Ayokong pag-usapan ang lahat ng to. Hindi ngayon. Alam kong kailangan tong pag-usapan. Pero baka pwedeng bigyan muna ninyo ako ng oras para magluksa. Narinig ni Samantha na lumangit-ngit ang upuan sa sahig. Akala niya ay aalis na ang abogado, pero may sinabi pa ito. Dahilan para sumama lalo ang timpla ng kanyang emosyon. Kailangan mo ng tulong, Samantha. Nirerespeto ko ang mga opinyon mo. Pero sa maniwala ka o sa hindi, ay kailangan mo ng tulong. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin. Stop pushing people away when they just want to be of help. Mabigat ang yabag na umalis ang abogado sa sala. Tumayo si Samantha. Hawak ang baston sa gilid, itinukod niya iyon sa sahig bago sinubukang humakbang. Nang maramdaman ang palad ng kasambahay sa kanyang braso, ay tinabig niya iyon. Kaya ko. Go back to your chore. Mainit na ang ulo ko, kaya huwag ka nang dumagdag. Utos niya sa malamig na boses. 12 anyo si Samantha nang mawala ng paningin. Tumaob ang kotseng sinasakyan niya patungong eskwelahan. Hindi nakasurvive ang kanyang driver. At nang ma-rescue siya ng emergency team, ay hindi na siya makakita. Mula noon ay naging homeschooled siya, hanggang sa nagkulong na lang sa bawat sulok ng mansyon. Walang ibang nasa puso niya, kundi galit at pagkayamot. Para kay Samantha, ay bakit pa siya lalabas kung hindi niya rin naman makikita ang kulay ng mundo? Bagaman walang paningin ay matalas ang isip, pakiramdam at pandinig ni Samantha. Kaya alam niya kung may hindi pamilyar sa paligid. Papaakyat na dapat siya sa hagdan.
pero nahinto nang may mga yabag na pumasok sa front door. Manang Linda? Sinong kasama mo? Kunot noong tanong ni Samantha. Samantha, kasama ko si Sir Anton. Gusto kanyang kausapin. Who gave you the right to allow him inside, Manang Linda? Hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko ng bisita. Pwes, ayoko, kaya paalisin nyo. Bumilis ang pagtukod ni Samantha sa baston. Ramdam niya sa kanyang balat na tila naharangan ang liwanag sa pinto. Kaya batid niyang nakatayo paraon ng mayordoma at ang unwanted visitor niya. Akmang hahakbang ulit si Samantha nang mapatid sa baston na hawak. Samantha! Hiyaw ni Manang Linda. Lumagapak ang tuhod ni Samantha sa sahig. Kinagat niya ang labi para pigilin ang pag-igik. Sumentro ang magkahalong kirot at pamamanhid sa kanyang tuhod. Hindi niya maigalaw ang parting iyon, kaya hirap siyang makaahon. Stupid witch! Angil niya sa sarili. Ngunit natigilan siya nang may malanghap sa hangin na maskuladong pabango. Papalapit ng papalapit iyon at bago pa man makareact si Samantha, ay umangat na siya sa ere sa tulong ng matigas na mga braso ng lalaki. Marahas ang singhal ni Samantha. Put me down, Anton! Put me down now! I will, but sit still. Malambing na sagot ni Anton. Ibinaba siya nito sa sofa. Kunot na kunot ang kanyang noo at wala man siyang nakikita ay alam niyang sa talim ng kanyang mga mata ay matatakot ang kahit na sino. Kukunin ko lang ang first aid kit. Natatarantang paalam ni Manang Linda. Wala ako sa mood. Kaya ko nang gamutin ang sarili ko. If you want to talk about that freaking marriage again, dahil lang sa baseless and verbal agreement niyo ni Papa, huwag ka nang umasa. Ayoko magpakasal. Ayoko kahapon, ayoko ngayon, at ayoko bukas. Mariing bulalas niya sa lalaki. Sasabog niya siya sa pagkapikon. Lalo na tinawanan lang ni Anton ang mahaba niyang sinabi. Samantha, it's not baseless nor verbal. Nasa pinirmahang will iyon ni Sir Alejandro. Written and signed in the presence of an attorney. Ngumisi si Samantha. Come on, Anton. I know that you're my father's new business partner. Kaya hindi ako tanga para isiping papayag kang magpakasal sa akin nang wala ka ring makukuhang benefits. Mind you, kung magpapakasal man ako, pipirma ka rin ng prenup agreement. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Ang assets at pera ko ay sa akin lang din. Pero sa bagay, binayaran ka na rin ni Papa para magpakasal sa akin, di ba? Ouch! Ilang beses mo ba akong balak insultuhin, Samantha? Natatawang usal ni Anton. Kung nagtataray ka para ma-discourage ako, you're doing it badly. Huwag mo na akong utuin, Anton. Hindi mo ako mabobola. Lumakas lang lalo ang halakhak ng lalaki. Naulinigan ni Samantha si Manang Linda. Pamilyar siya sa presensya ng mayordoma. Kaya hindi na siya nagulat nang dampian ito ng cold compress ang kanyang tuhod. Hindi naman kita binobola. I'm not forcing you to marry me either. Ang gusto ko lang ay hayaan mo ako sa tabi mo. Anang Anton. Pero masyadong matigas si Samantha. Hindi niya pinansin ang lalaki hanggang sa nagpaalam itong aalis na. Minsan nang bumisita si Anton sa mansyon nila para sa mga negosyo ng kanilang pamilya. Madalas ay naririnig niya lang itong kausap ang ama o ang kasambahay. Kung may pagkakataon mang alam niyang malapit siya rito, ni hindi man lang siya pinansin o binati ng lalaki noon. Pagkatapos ay dahil lang sa iniwang papel ng kanyang ama, ay bigla itong lalapit para sabihing handa itong pakasalan siya. You can't fool me, Anton. No one can fool me. I won't let anyone take advantage of me. Ngayon pang nasa akin ang lahat ng yaman ni Papa. Any opportunist would see my disability as a tool to take what my father worked hardly for. Pero hindi ako tanga. Bulag ako, pero hindi ako tanga. Desididong saad niya sa isip. Hindi naman sa nangingialam ako, pero payong concern lang. Masyado mo naman yatang sinasarhan ang puso mo, Samantha. Paano kung seryoso naman sa'yo si Sir Anton? Tanong ni Manang Linda. Paano, Manang?
Aasa ako sa salitang paano? At paano pala kung hindi seryoso yung Anton na yan? Totoo man ang sinasabi niya o hindi, kaya ko pa rin ang sarili ko. Saka nandito ka naman, Manang. Bahagyang humina ang boses niya sa huling pangungusap. Matanda na ako, Samantha. Ikaw lang ang inaalala ko. Mabuting tao si Anton. Mula siya sa disenteng pamilya at pinagkakatiwalaan siya ng papa mo. Natahimik si Samantha sa tinura na matanda. Batid niyang mga posibilidad gaya ng pag-alis ni Manang. Gusto niya sanang makita ang itsura nito. Papalit-palit ang mga kasambahay dahil hindi siya matagalan. Si Manang Linda lamang ang tumagal ng 3 taon. At hindi niya man aminin ay natatakot nga siyang baka isang araw ay mag-resign din ng ginang. Para na rin kitang anak, Samantha. Ipinagkatiwala ka sa akin ng papa mo. Wala naman akong balak na pabayaan ka. Ang ayaw ko lang ay pinipigilan mo ang sarili mong sumaya. Dagdag ni Manang. Umukit kay Samantha ang sinabi nito. Namatay sa panganganak ang kanyang ina. At paglaon, pumanaw naman ang ama sa sakit sa puso. Tanging ang abogado at mayordoma na lang ang meron siya. Iginiya siya ni Manang sa kanyang kwarto matapos makarecover sa pagkakadapa. Nagkulong na siya roon buong araw. Hinatiran lang siya nito ng hapunan. At kapag mag-isa na siya, ay saka na parang puputok ang kanyang dibdib sa halo-halong emosyon. Lalo pat sa kanyang kalagayan ay walang ipinagkaiba ang umaga at gabi. Samantha, bumangon ka na nang makapag-almusal at makapagpahangin tayo sa rancho. Si Manang Linda iyon. Hindi na malaya ni Samantha na nakatulog na siya. Bagamat hindi makita ang araw, ay sapat na ang mapaso siya sa init niyon para malamang umaga na ulit. Ayaw kong lumabas, Manang. May hangin din naman dito sa bahay. Nakangiwing sagot niya. Pilosopo. Bilis na iha. Hindi pa ganoon kataas ang araw. Masarap ang sinag niyan habang may hamog-hamog pa. Kahit gaano katigas ang ulo niya, ay wala siyang panama kay Manang Linda. Natagpuan niya na lang ang sarili na bumabangon para maligo. Inilarawan ni Manang ang kulay ng bestidang isusuot niya, pati ang sandalyas at panalis sa buhok. Tila ang mayordoma ang mata niya sa lahat ng bagay. Kakausapin ko si Attorney Laurel na ipasara na yung rancho. Mag-focus na lang sila sa trucking business ni Papa. Wala na rin namang nakukuhang kita sa kabayo. Magkakasakit lang ang mga hayop dahil pabago-bago ang panahon. Reklamo niya. Rinig niya ang kalabog ng takbo ng mga kabayo at ang ingay ng mga iyon sa tuwing nilalatigo. Malapit lang ang rancho sa mansyon. Pumuwesto sila ni Manang Linda sa isang bench sa loob ng rancho. Kakatuwang naging madilim bigla ang langit, gayong maliwanag ang ulap kani-kanina lang. Huwag ka nang pakastress sa rancho, Samantha. Di bagat itinayo ito ng mama mo noon para maging tourist spot? Kay ganda ng probinsya natin. Nakangiting sagot ni Manang. Kahit na Manang, sasabihin ko kay attorney ang plano ko. Ano bang plano mo? I can help you. I am not a good businessman for nothing. Biglang sabad ni Anton. Agad na nangasim ang mukha ni Samantha nang marinig ang boses nito. Manang, tama ka nga. Di hamak na mas malakas ang hangin dito kaysa sa mansyon. Oh, Anton! Kumusta? Bati ni Manang. Tinitingnan mo ba ang rancho kasama ng mga trabahador? Gusto mo bang kumuha ako ng merienda nyo? Saglit lang, Samantha. Hindi makapaniwalang umawang ang bibig ni Samantha. Ilang araw na ring tila paulit-ulit na binabanggit ng mayordoma ang lalaki sa kanya. Batid niyang avid pan si Manang Linda ng pagiging masaya niya kuno. Saka lang napagtanto ni Samantha na si Anton pala ang tinutukoy nito. Kinilabutan siya sa ideyang si Anton ang magpapasaya sa kanya. So what's your plan about the ranch? I'd love to hear it. Ani Anton. Si attorney ang kakausapin ko, hindi ikaw. Ang plano mo rito na sasabihin mo kay attorney ay sasabihin niya rin sa akin. So, bakit hindi mo nalang sabihin sa akin ngayon?
Kahit ikaw nang may-ari ng lahat ng to ngayon, your father asked me to guide you in this. Oh, shut up. Alam ko ang habili ni Papa. Aware ako. Huwag kang paulit-ulit. Ang aga-aga mainit na agad ang ulo mo. Pati ang panahon, nahahawa. Makulimlim na tuloy. Biro ni Anton. Anyway, I heard you love baking. May kakilala akong baker. She can train you. Hindi ako interesado, Anton. And no, I don't love baking anymore. Inasahan ni Samantha na sasagot pa si Anton. Ngunit katahimikan ang namutawi sa kanyang paligid. Pinakiramdaman niya ang presensya nito. Nariyan ka pa ba? Kuryosong tanong ni Samantha. Oh, sorry. I'm still here. Uulan na yata. Bumalik na tayo sa mansyon. Kumunot ang noo niya nang tila lumapit sa pandinig niya ang pagsinga ng isang kabayo. Don't tell me sasakay mo ko riyan? Actually, Samantha, we'll both ride this one. Oo, hear that? Andiyan na ang ulan. Tumatawang sagot ni Anton. Unti-unti niyang naramdaman ang pagkabasa ng kanyang damit. Hawak niya ang baston pero ayaw niyang humakbang. Alam niyang madulas dahil basa ang pwesto ng lupang kanyang kinatatayuan. Please, don't be mad at me, Samantha. Balance yourself, okay? Bakit? Anong gagawin mo? Anton! Kinarga siya ni Anton at patagilid na isinikay sa kabayo. Automatiko ring lumukso ang lalaki at umupo sa likuran. Hinapit ito ang kanyang baywang palapit dito. Wala siyang nagawa kundi ang kumapit sa hita nito. Sinidya mo ba to? Nanggagalaiting hiyaw niya. What? Sa tingin mo ay nagritual ako para tumawag ng ulan? Humalakhak si Anton. Bumilis ang takbo ng kabayo. Hold tightly, Samantha. Baka mahulog ka. Sa akin sana. Basang-basa ang bestida ni Samantha. Gumapang ang lamig sa kanyang batok. Ngunit sa kabila ng ginaw, ay kakatuwang uminit ang kanyang pisngi sa bulong na iyon ng lalaki. Hindi nakatulong ang maingat nitong pag-alalay sa kanya. Madulas ang daan at tila nasa karera ang kabayo. Bumigat ang buhos ng ulan. Gayunman, pakiramdam ni Samantha ay ligtas siya sa bisig ni Anton. Muli siyang inalalayan ni Anton pababa. Manang Linda, pahingi po ng tuwalya si Samantha. Hiyaw ni Anton kasabay ng paghalinghing ng kabayo. Ilang saglit pa ay naramdaman ni Samantha ang pagtigil ng ulan sa kanyang dako. Ibinalot ni Manang ang tuwalya sa kanyang likod. Dama rin niya ang pagpapayong nito sa kanya dahil tumigil ang pagpatak ng ulan sa kanyang balat. Samantalang naririnig pa rin niya ang pagbuhos niyon. Nasa na si Anton? Bigyan niyo rin ng tuwalya, Manang. Nanginginig na bulong ni Samantha. Oo. Itinali niya lang ang kabayo. Bibigyan ko pagbalik niya. Nako, pasensya na. Iba na talaga ang panahon. Sana nagdala ko ng payong kanina. Umakyat sila sa hagdan. Inihatid siya ni Manang Linda hanggang sa banyo sa loob ng kanyang silid. Nandito lang ako sa pinto. Nariyan na rin ang susuotin mong damit. Tawagin mo lang ako kung nahihirapan ka. Bili ni Manang. Memoryado niya ang parte ng banyo. Isa pa ay nakaantabay lang din si Manang sa kanya. Binuksan niya ang hot shower. Hindi niya mapigilang isipin kung anong itsura ni Anton. Hindi matapang ang amoy ng pabango niya. Mukha rin siyang matangkad. At ang braso niya, matigas. His voice is raspy. Parang bagong gising at tunog na kangisi palagi. Not that I like him. I don't think I will like anyone. Pero aaminin kong nakakurious ako. Ano kayang itsura niya? Aniya sa sarili. Hinugot niya ang tuwalya sa banyo at pinulupot iyon sa kanyang buhok. Manang, nandyan ka pa? Tapos na po ako. Dagli namang lumapit si Manang sa kanya. Iginiya siya nito palabas. Maganda itong bestida mong asul. Matagal mo nang hindi nagagamit. Anito. Samantha, umuulan pa rin kasi. Inanyayahan ko si Sir Anton na magmeryenda saglit. Alam mo bang nasa rancho siya
Kaya dinala mo ko roon? Tanong niya sa ginang na nasa himig ang paghihinala. Sandaling hindi nakasagot ang ginang. Nakiusap lang sa akin si Sir Anton kung pwede ka daw ba niya makita. May kung anong humaplos sa puso niya pero binaliwala niya iyon. Umismid siya sa sinabi ni Manang. At naniniwala ka naman sa sinasabi niya? Bakit daw? Bakit gusto niya akong makita? Kung alam mo lang, Samantha, nung pumupunta siya rito para makipag-usap kay Sir Alejandro, ay pasulyap-sulyap lagi siya sa'yo. Minsan pa itinanong niya sa akin ang pangalan mo. Ayaw ka lang niyang kausapin dahil masungit ka. Tanda ko pa yung sinabi ni Sir Alejandro na kailangang maipakasal ka sa taong matalino, responsable at magaling sa pinansyal. Bakit sa lahat ng lalaki, si Anton ang pinili niya, Aber? Because they're business partners, and I don't believe him. Kung magpapakasal ako, I want it out of love. Sinong tangang magpapakasal sa isang bulag kung hindi dahil sa pera, di ba? Kung hindi dahil sa pag-ibig, ay hindi ako magpapakasal. Di bali nang walang asawa, kesa naman meron pero hindi ka totoong mahal. Litanya niya. Sige lang, Samantha. Tandaan mo, traidor ang puso. At kapag tumibok yan, lagot ka. Manang, ginagawa mong romance ang lahat ng bagay. Kapag tumibok ang puso, di mabuti. Ibig sabihin ay buhay ako. Maayos ang blood flow ko. Aniya, saka tumikhim. Saka sigurado akong hindi naman kagwapuhan yan. Dagdag niya pa kahit ang totoo'y fishing for information lang siya. Nako, matanda na ako, Samantha. Nakita ko na ang magagandang mukha sa balat ng lupa, ha? Iba rin ang dating ng binatang yon. Walang pag-aalinlangang gwapo. Pagmamayabang ng mayordoma. Umangatang isang kilay ni Samantha. Bumaba na tayo, Manang. Medyo nagugutom na rin ako. Habang pababa sila sa hagdan, ay naulinigan niya na kausap ni Attorney Laurel si Anton. Oh, nariyan na pala si Attorney. Buti naman, para salo-salo tayong kumain. Usal ni Manang Linda sa kanyang gilid. Attorney, Sir Anton, magmerienda tayo. Anyaya pa nito sa mga lalaki. Rinig ni Samantha ang mga yabag patungo sa kusina. Iniwan na siya ni Manang Linda sa mesa. Paborito niyang upuan ang gilid ng kabisera. Pero nang mawala ang ama, ay hindi na siya umuupo roon. Akmang hihilahin niya ang isa sa gitnang upuan, ngunit imbes na kahoy, ay mainit na palad ang nadampian niya. Oops, I'm sorry. Natatawa na namang saad ni Anton. Mukha ba akong nakakatawa? Pasaring niya. Tinabig niya ang kamay nito sabay hilas sa upuan at umupo. Ang init ng ulo mo pagdating sa akin. Kaunti na lang, ay iisipin ko ng defense mechanism yan para maitago mo ang real feelings mo. Kumain ka na lang, Anton. I want to enjoy my champurrado in peace. Sumimangot siya nang sabay na marinig ang halakhak ni Anton at ang paghagikik ni Manang Linda. Samantha, may excess tayo sa produce ng pineapples ngayon. Yung maliit na hindi pasok sa standards ng market. Na-deliver na rin ang trucks ng supply sa buyers. Gusto mo bang mag-bake ng pineapple pie? Singit ni Attorney Laurel. Pinadaos-dos ni Samantha ang palad sa mesa. Kumunot ang kanyang noo nang hindi niya maabot ang tissue. Tissue? Here. Ani Anton sa kanyang tabi. Thanks. Tipid na sagot niya rito. Idinampi niya muna iyon sa labi bago tumugon sa abogado. Okay, I'll bake. Kesa naman masayang. Ipamigay mo rin sa mga trabahador ang iba, Attorney. Hindi nakatakas sa pandinig niya ang pasimpleng palakpak ni Manang. Napailing na lamang siya. Magaan ang pakiramdam ni Samantha pagising kinaumagahan. Sa tuwing may sobra sa naaning pinya, ay inilalahok niya iyon sa pag-bake. Wala si Manang Linda, kaya isa sa mga kasambahay ang umalalay sa kanya ng umagang yon. Inutusan po ko ni Manang Linda na malengke po sila para sa hapunan. Tanging saad ng kasambahay. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Alam ko naman ang bawat sulok ng kusina.
Pero sabi po ni Manang Linda. Narinig mo ako. Mataring niyang sagot. Isinandal niya ang baston sa upuan. Sunod niyang hinaplos sa mga lianera, bowl, at iba pang kagamitan doon. Kumirot ang dibdib niya nang sumagi sa kanyang isip ang yumaong ama. Ipinilig niya agad ang ulo at pilit na itinuon ang isip sa proseso ng paggawa ng pineapple pie. Binuksan niya ang oven. Agad na nagsalubong ang kilay ni Samantha nang maramdamang may pumasok sa kusina. Di ba sabi ko ay kaya ko naman? Please, leave the kitchen. Kaya ko tong gawin mag-isa. Aniya, sa pag-aakalang ang kasambahay iyon. Ngunit natigilan siya nang malanghap ang pamilyar na pabango. Good morning din, Samantha. Binalatan ko ng mga pinya. Hiniwa ko na rin ang mga yan para maging pineapple chunks. Si Anton iyon. Nanuot sa hangin ang matamis na halimuyak ng bagong aning pinya. I think I read this somewhere. Kapag nakasimangot ang magluluto, ay hindi nagiging masarap ang pagkain. Dagdag pa ng lalaki. Eh di wag kang kumain. Pabalang na sagot niya. Dahilan para humalakhak si Anton. Hindi niya maintindihan kung bakit lagi itong tumatawa. Akala mo ay walang problemang pinapasan. Bakit bang sungit mo? Hindi man niya nakikita ay alam niyang nakangiti ito habang sinasabi iyon. At bakit ang saya mo naman? Unlike you, wala akong dapat na ipagpasalamat. Ulila na, bulag pa. What a combo for a miserable life. Akala niya ay magbibigay ng kung anong payo si Anton, pero nanahimik ito. Sinimulan na ni Samantha ang procedure ng pag-bake. May itatanong ako. Biglang saad ni Anton. As expected, himala kung wala. Can you please be nice to me? Natatawang tanong ng lalaki. I'm being nice to you. Kung hindi ako nice ay pinaalis na kita kanina pa. Hindi mo ko pwedeng paalisin. I'm your fiancé. Hindi ko nasasagarin ang pasensya mo, promise. Pero teka, paano mo nagagawa yan? Hindi kita binibwisit ha, amuse talaga ako. Ang tinutukoy nito ay ang pagbe-bake niya. Sandali siyang huminto. Bahagya siyang nabigla nang magpakita ng interes si Anton sa kakayahan niya. Senses. Nag-adjust ang other senses ko nung mawalan ako ng paningin. Kahit hindi ko nakikita ang ginagawa ko, ay memorize ko pa rin naman ang steps. Mahinahon niyang saad. You're so amazing. Namamanghang bulong ng lalaki. Kumabog ang dibdib ni Samantha. Bigla siyang na-conscious lalo't naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi naman siguro pambobola ang pagkamangha ng lalaki. At isa pang ikinaiirita niya ay ang kuryosidad niya. Gusto niyang makita si Anton, pero batid niyang imposible. Tila kiniliti ang sulok ng kanyang puso nang purihin pa nito ang pineapple pie. Sa buong oras ng pagbe-bake niya ay nanood lang sa kanya ang lalaki. At may mga sandaling nagkusa itong tulungan siya. Ayaw ni Samantha na pakinggan ang matamis nitong salita. Hindi dahil buwisit siya sa lalaki, kundi dahil may kung anong epekto sa kanya ang papuri nito. Pakiramdam tuloy niya ngayon ay ang galing-galing niya, kahit hindi naman iyon ang unang beses na nag-bake siya. Nang makabalik si Manang Linda ay nagpaalam na siyang babalik sa kwarto. Hinayaan na niya ang mga ito sa pamamahagi ng pineapple pie. Anong nangyari sa akin? Matagal ko nang natanggap na hindi ako makakakita pa. Bakit pakiramdam ko ay may paraan pa para bumalik ang paningin ko? All because I want to see Anton? What's wrong with me? Frustrated na bulong niya sa sarili. Sinabi ng doktor noon na malala ang trauma na idinulot ng aksidente sa kanyang mga mata. Ang tanging pag-asa ni Samantha ay baka may advancement na sa medical field pagdating sa eye surgery. Pagsapit ng hapon ay kinausap niya si Attorney Laurel tungkol sa kanyang kondisyon. May kaibigan akong ophthalmologist. I'm not very much aware of any technological upgrade sa eye hospital sa Manila. Matagal na rin kasi, mula nung huling beses na magpa-check up ka. Natutuwa ako na hopeful ka na ulit. Anang abogado. Hopeful? Curious lang ako. Pero in case na wala pa sa Manila, we can go abroad, right? Of course, Samantha.
I just respected your decision not to discuss about this. Kaya nga laking pasasalamat kung gusto mo na magpa-check up. Nagpapaset up ako ng appointment para bukas. Anyway, do you have any request for this weekend? Anong meron sa weekend? It will be your birthday, Samantha. Oh, birthday. Sarkastikong banggit ni Samantha. Send everyone on a day off. Treat the employees, whatever. Gusto ko lang na mapag-isa sa mansyon. Dati ay ang kanyang ama ang laging nangunguna para sa kanyang birthday parties. Ayaw ni Samantha ng ganoon. Ngunit ngayong wala na ang ama, ay sa kanya lang na-appreciate ang efforts nito para lang maging espesyal ang araw niya. At huli na, para siya ay makapagpasalamat. Gaya ng sabi ni Attorney Laurel, ay tinungo nila ang klinik ng kaibigan nitong ophthalmologist kinabukasan. Kinakabahan siya habang sinusuri ng espesyalista. Doc, has there been any advancement regarding eye treatment? Any clinical trial or experiment? Tanong ni attorney sa ophthalmologist. Iginiya ng doktor si Samantha sa isang upuan. Sinabi nito kung saan siya titingin. Isa iyong device na nagtutok ng liwanag sa kanyang mga mata. Tanging ang tunog ng aparato sa klinik at pag-uusap ng dalawang profesional ang namayani sa kwarto. Nakatuon siya sa sunod na sasabihin ng doktor. I have been blind since I was 12. My previous doctor declared that my condition is permanent. Pero ilang taon na rin, Doc. Posible bang makakita pa ako ulit? Tanong niya. I understand, Miss Tuazon. Marami na ring advancement ang mga ospital ngayon. Gene therapy for inborn eye diseases. Surgeries for corneal injury and damaged retinas and optic nerves. I'll be honest with you. Ngayon ay pwede nang gamutin ang total vision loss. Pero hindi guarantee na 100% ay maibabalik ang paningin mo. I can refer you to centers and organizations who could help you. Kahit papaano ay may kung anong ginhawa hatid sa kanya ng sinabing iyon ng doktor. Masyadong nakulong sa pagkamuhi si Samantha sa sarili, dahilan para tanggihan niya ang tulong ng kahit na sino. Nang maihatid siya sa mansyon, ay iniwan na siya ni attorney kay Manang Linda. Makakakita pa ulit ako, Manang. Ang tagal kong pinaniwala ang sarili kong wala ng pag-asa. Dapat ay noon pa ako nagpatingin. It's not too late for me, I guess. Natutuwang kwento niya sa mayordoma. Anong nagpabago sa isip mo? Di ba ayaw mo nang magpasuri noon? Hindi agad siya nakasagot. I don't wanna be miserable anymore. Ayokong maawa sa sarili ko habang buhay. Kunwaring saad niya, wala naman na sana siyang pakialam kung makakakita pa o hindi. Ayaw niya lang aminin sa sarili na si Anton ang dahilan ng pagbabago ng kanyang isip. Pagsapit ng kaarawan niya, ay inasahan niyang wala ang mga tauhan sa mansyon. Alam niyang hindi hahayaan ni attorney na mag-isa siya, kaya siguradong may mga naiwan din. Ngunit hindi niya rin inaasahan na ang taong naiwan sa kusina ay ang taong hinihiling niyang huwag munang bumisita. Si Anton. Happy birthday, Samantha! Automatiko na namang nag-react ang puso niya sa kakaibang paraan. Sinungitan niya noon ang lalaki dahil hindi siya pabor sa ideya ng pagpapakasal dito. At susungitan niya ulit ito ngayon para itago ang epekto nito sa kanya. Akala ko nalinaw ko na kay attorney. Gusto kong solohin ang mansyon. At least kahit ngayong birthday ko lang. Mariing itinukod ni Samantha ang hawak na baston. Ang laki ng mansyon, Samantha. Promise, dito lang ako sa kitchen. Don't worry, aalis din ako. Aalis? Saan ka pupunta? Kuryosong tanong niya. Bagay na tinawanan lamang ni Anton. Ayaw mo ba akong umalis? Panunod yun ito sa kanya. Klinaro ni Samantha ang lalamunan. Tila may kung anong kumiliti sa sulok ng kanyang puso. Do whatever you want. After all, my father hired you to be my fiancé, right? Akmang pipihit na si Samantha paalis nang magsalita pa si Anton. Hired? I'm not hired. Papayag ba akong ipakasal sa'yo kung hindi ko gusto? So, tinatanggap mo na ngayong fiancé mo ko? Laking pasasalamat niya na hindi siya nakaharap sa lalaki. Kumawala ang ngiti sa kanyang labi, kaya humakbang siya agad palayo. Samantha, wait.
Narinig niya ang mga yabag ni Anton hanggang sa naramdaman niya ang presensya nito sa tapat niya. At sa kaibuturan niya ay naging masidhilang ang frustration dahil wala man lang siyang ideya kung paano masisilayan ang lalaki. At ang katotohanan na nakikurious siya ay batid niya na gumagaan na ang loob niya rito. Sorry kung feeling mo ay hindi ko inirerespeto ang mga kagustuhan mo. Sinabihan ako ni Attorney Laurel na gusto mong mapag-isa. But I don't want to leave you here all alone. Kaya kapag may kailangan ka, ay pindutin mo lang to. Ani Anton. Napaigtad siya nang hawakan nito ang kanyang malayang palad at may malamig na bagay na inilagay roon. Isang beeper. Pinag-bake kita ng chocolate cake. Paborito mo yun, tama. Hindi ko lang alam kung pasado sa standards mo. Natatawang dagdag pa nito. Go ahead. Ayaw mong makita kung magugustuhan ko? Pigil niya rito. Kinuyom niya ang beeper sa palad na parang humuhugot ng lakas ng loob doon. Kasi 'di ba, ikaw ang nag-bake? Might as well share it with you. Sabay na tayong kumain. Of course, I'd love that. Malambing na sagot ni Anton. Mistulang nalunod siya sa kakaibang emosyong pumuno sa kanyang dibdib. Sapat na ang amused na tawa ng lalaki nang kumalat ang icing ng cake sa kanyang pisngi para matunaw siya. Akmang kukunin niya ang tissue, ngunit naunahan siya ng lalaki at ito na rin ang nagpunas sa kanyang pisngi. Do you have any idea how beautiful you are? Bulong nito. Tanggap ko na ngang fiancé kita. Bobolahin mo pa rin ako? Tanggap mo ng fiancé mo ko, yet ang sungit mo pa rin. Natatawang bulalas ng lalaki. Umiling lang si Samantha. Pasimple siyang sumubo ng cake para takpan ng ngiti. Ako nang maglilinis dito. Magpahinga ka na, Samantha. Kaya mo nang umakyat na mag-isa, no? Yup, thanks for this. Aniya. Lumabas siya sa kusina sabay hinga ng malalim. Paanong nakuha agad ni Anton ang loob niya? Mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang makakita ulit. Nakarating na siya sa kwarto. Ilang minuto siyang nagkulong doon para pakalmahin ang sarili. Para siyang teenager na nag-i-imagine sa kanyang crush. Hinaplos ni Samantha ang beeper sa kanyang palad. Pinindot niya iyon, ngunit hindi dumating ang lalaki. Bababa na lang sana siyang mag-isa nang may marinig siyang bulungan sa ground floor. Dahil tahimik ang buong mansyon, ay dinig ni Samantha ang mga boses ni Anton at Manang Linda. Akala ko'y nag-day off din si Manang Linda. May kukunin ba siya? Hindi mapigil ang tanong niya sa sarili. Tutungo na dapat siya sa hagdan, ngunit natigilan sa narinig na pag-uusap ng dalawa. Maingat na nagtago si Samantha sa gilid ng poste para mas maulinigan pa ang mga ito. Ang bagal-bagal ng plano mo. Naiinip na kami kung ano ba talagang desisyon mo, Anton. Pinag-bake mo ng cake? Nilason mo? Mamamatay na ba yung bulag na yan ngayon? Paano ang pera? Si Manang Linda yon. Kumunot ang noo niya sa sinabi ng matanda. Dumagdag lang sa pagkalito niya ang itinugon dito ni Anton. Kailangan na maging maingat tayo, Manang. Baka makatimbre si attorney. Hindi ko naman kailangan pakasalan yan si Bulag. Aamuin ko lang. Siya at si attorney ang may alam tungkol sa pera ni Alejandro. Matalino si attorney. Madali lang paikutin tong isa. Rinig niyang sagot ni Anton. Umawang ang bibig niya nang marinig iyong galing mismo sa bibig ng lalaki. Tila may sumuntok sa kanyang sikmura nang mapagtanto ang ibig sabihin ng mga ito. Matagal na akong nagtitimpi, Anton. Ayaw kong mabulilyaso. Sinabi ko na kasi sa'yo, sana nung umalis sila ng abogado nung isang araw, ipina-ambush na lang. Idamay na pati ang abogado dahil isa pa yung matinik sa batas. Tugon ni Manang Linda rito. Sa tingin mo'y walang bodyguard sa paligid? Ibigay niyo sa akin ang plano para malaman ko ang anggulong pupuntahan niyo. Sino ang mga makakasama ko para alam ko kung sino ang kalaban o kakampi. Hindi tayo magkakaintindihan kung wala kang tiwala sa akin. Wala nang narinig si Samantha bukod sa papalayong yabag. Pakiwaring niya ay nakaalis na ang dalawa. Nanginig ang mga daliri niyang nakakapit sa beeper na ibinigay ni Anton. Gumapang ang lamig sa kanyang sikmura
at tila gusto niyang masuka sa magkahalong gulat at takot. Natataranta siyang pabalik-balik ng lakad. Binato niya ang beeper at base sa tunog ay sumalpok iyon sa dingding. Sinampal ni Samantha ang sarili habang dumadaos-dos naman ang luha pababa sa kanyang pisngi. Anong ibig nilang sabihin? Gusto ni Manang na mamatay ako? Pinapaikot ako ni Anton? Para sa pera ni Papa? Ambush? Uto-uto? Bulag? Lason? Balak nila akong patayin para makuha ang pera ko? Tulirong bulong niya sa sarili. Lalong bumaba ang tingin ni Samantha sa kanyang sarili. Hindi siya nakapag-isip ng maayos. Sinisi niya ang lintik niyang puso sa pagiging uto-uto kay Anton. At si Manang Linda, na tanging pinagkakatiwalaan niya, ay isa rin palang oportunista. Kaya nang makauwi si attorney kinagabihan at muling nagsibalikan sa trabaho ang mga tauhan, ay lihim na pinuntahan ni Samantha ang abogado sa opisina nito. Ilang hakbang lamang yun mula sa kanyang silid. Kailangan niyang maging matalino sa mga susunod na gagawin kung kahina-hinala ang mga taong nakapaligid sa kanya. Bakit gising ka pa? I thought you were asleep already. Nagbigay na pala ng update si Doc tungkol sa treatment, Samantha. He referred you to an institution which is based in the States. Your father has a property there. Sabihan mo ko kung handa ka na. Rinig niyang bungad ng abogado sa kanya. Bukas, attorney. Bukas na bukas gusto ko nang umalis. Dalhin mo ko kahit saan. Hindi ko na kayang magstay pa rito. Mahinang sagot niya. May problema ba? Para komportable ka, pwede nating isama si Manang Linda. No, not her. Hindi pwede. Hiyaw ni Samantha. Please, just please. I want to leave. Kung pwede ngayon, ngayon na. Tuluyan siyang humikbi. May nangyari bang masama sa'yo? Did someone hurt you? May nangyari ba habang wala ko rito? Maotoridad na tanong ng abogado. Narinig ko sila. Sina Manang at Anton. They were after my money. Attorney, paano ko sila haharapin? Gusto ko silang gantihan. Gusto ko silang pahirapan. I'm deeply insulted. I got betrayed. Hayaan mo silang manatili rito. Dapat pagbalik ko ay narito pa rin sila. Pahihirapan ko sila. And I want to see them suffering, attorney. Sunod-sunod ang luhang pumatak sa mga mata ni Samantha. What? That's impossible. Matagal na rin dito si Manang Linda. Kilala ko si Anton. He loves you. Please, attorney, don't tell anyone. Magpapagaling ako. I'll take the surgery. Just please, kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman ako. Nagmamakaawang bulalas niya. Samantha, breathe. Fine, I'll settle some papers. Aalis tayo ngayon. At bukas, we'll fly to the States. Walang ibang binantayan si Samantha kundi oras. Hating gabi nang ipagmaneho siya ni attorney patungo sa condominium unit nito. Marahil ay ginamit ng abogado ang koneksyon para maproseso ang pag-alis nila ng ganoon kabilis. Ang mahalaga kay Samantha ay nasa eroplano na sila ngayon patungong Amerika. At suot ang patong-patong na coat ay tumuloy sila sa property ng ama roon. Hinihintay na lamang niya ang araw ng schedule para sa appointment niya sa isang sikat na eye hospital doon. Wala siyang ibang inisip kundi ang pagpapa-opera. Hindi rin nagbalita si attorney kung ano ang nangyari sa mansyon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak at sisihin ng sarili. Ang taong gusto niyang makita ay gusto pala siyang mawala. Makalipas ng ilang araw lang na pananatili sa Amerika ay na-schedule na ang kanyang operasyon. Since it still has no guarantee that your eyesight would be regained 100%. Also, this operation will give you side effects. You might experience headaches, hallucination, or any other possible reactions. Muli pang paalala ng Amerikanong doktor. I have suffered enough, doctor. All because I couldn't see. Now that I have the chance to have my vision back, I am willing to take any risk. Tugon naman niya. Sa araw ng operasyon, bagaman kabado siya, ay nakatulong ang pagpapalakas ng loob sa kanya ni Attorney Laurel. Hindi na niya alam kung ilang oras ang inabot ng operasyon.
hanggang sa tila maaninag niya ang tama ng ilaw sa kabila ng gasang nakabalot sa kanya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang maingat na pagtanggal ng doktor sa panakip sa kanyang mga mata. The operation successful, Samantha. Mahihimigan din ang saya sa tinig ng doktor. Samantha, nakakakita ka na. Manghang bulalas ni attorney. Ngunit nakatulala lang si Samantha sa salaming nasa harap niya. Sumilip ang luha sa sulok ng mga mata niya. Kahit pinaalalahanan siya ng doktor na hindi siya dapat umiyak ng sobra, ay anong magagawa niya? Isa't kalahating dekada bago siya nakakita ulit. Hinaplos niya ang sariling pisngi habang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin. Halos hindi niya makilala ang sariling muka. Tila unti-unti siyang natutunaw sa labis na kasiyahan. Sa wakas ay nagkaroon na ng kulay ang dating madilim niyang mundo. Mayroon ng mga muka ang dating puro boses lang. Halos mag-iisang buwan din siyang nanatili sa ospital para sa close monitoring ng doktor. Kaya niya nang mag-ayos ng sarili na siya lang. Pinilig niya ang ulo nang maalala si Manang Linda. Nang tuluyan siyang ma-discharge ay isa lang ang nasa isip niya. I want to go back to the Philippines, attorney. Hindi pwedeng talikuran ko ang pinaghirapan ni Papa. Or you can hire anyone to manage his businesses. Take time for your recovery. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Anang abogado. Come on, alam kong masyado akong demanding. I owe this to your help, but think of it. I can take formal education and manage it on my own. The business is personal to me. Iniwan yun ng parents ko sa akin. I have to go back, Attorney Laurel. You don't owe me anything. Magpakatotoo ka, Samantha. Ang negosyo ba talaga? O may iba kang gustong balikan? Of course, wala nang ibang importante sa akin sa Pilipinas, kundi ang negosyong iniwan sa akin ng mga magulang ko. Nothing else, attorney. I trust you enough. Thank you for helping me get out of there. Pero pwede bang humingi pa ng isang pabor? I want to go back, pero wag mong sasabihin sa kahit na sino na nakakakita na ako. Dahil kung akala ng iba na bulag pa rin ako, ay mas makikita ko kung sino ang mga mapagsamantala. Tumango ang abogado. Wala rin naman itong magagawa sa desisyon niya. Naiintindihan ko. You have to take care of yourself. Pero sa oras na matrigger ang side effects mo, madaling-madaling ibabalik kita rito. At Samantha, may hindi ka nalalaman tungkol kay Anton. Wala akong pakialam sa kanya o sa kanila naman ng Linda. I want to see them in pain. Ako mismo ang maghahatid sa kanila sa kulungan. Hayaan mo silang magpakasasa sa mansyon habang hindi pa ako nakakabalik. Sa oras na makaapak ulit ako sa mansyon, ay walang matitirang kahit piso sa kanila. Mariing litanya niya. Ang plano ni Samantha ay magpapanggap na bulag at siya mismo ang huhuli sa akto kina Anton at Manang Linda. Nauuna ang emosyon sa kanya at tila hindi siya makapag-isip ng maayos. Buong biyahe pabalik ng Pilipinas ay mulat siya. Bagaman namangha siya sa paligid, ay mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Nakakakita nga ako. Nakarecover ang paningin ko. Nawala naman ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. You really can't have it all. Bulong niya sa sarili. Inaakto niya sa isip kung paano haharapin si Manang Linda o si Anton. Nasa highway na sila ng probinsya at ilang pasikot-sikot pa ng kotse ay maaabot na nila ang mansyon. Abot-abot ang kabog ng puso niya nang huminto ang sasakyan sa gate. Tanging galit ang daladala niya, na napawi agad nang matanaw niya si Anton na nakaabang sa balkonahe. Iyon ang unang beses na nakita ni Samantha sa personal ang itsura ng lalaki. At may kurot sa dibdib niya na walang ngisi sa mukha nito kundi pag-aalala at kalungkutan. Noon, ang kaya niya lang gawin ay pakinggan ang halakhak ni Anton. Kung kailan nakakakita na siya, ay hindi man lang niya masilayan kung ano ang itsura nito sa tuwing umingisi o tumatawa. Samantha, halika na. Ani Attorney Laurel na binaliwala niya lang. Tila saglit niyang nalimutan ng galit at sakit na idinulot ng lalaki. Ang dapat sana ipagpapanggap na hindi siya nakakakita ay mabubulilyaso pa. Hindi siya dapat nakipagtitigan kay Anton. Nakisig ang binata sa suot na hapit na t-shirt, kaya bakat ang maskuladong balikat at braso. Moreno rin ito.
Matangos ang ilong at matangkad. Akala ko hindi ka na babalik. Ngumiti si Anton habang sinasabi yon. Agad na nag-iwas ng tingin si Samantha. Nilampasan niya ang lalaki. Iginala ni Samantha ang paningin sa buong mansyon. Walang nagbago ron mula nung mawala ang paningin niya. Tila alam ng mga kasambahay na darating siya. Pwera sa isang wala, si Manang Linda. Hinatid siya ni attorney sa kanyang silid. Sinabi mo ba sa kanilang darating ako ngayon? Nasaan si Manang Linda? Mahinang tanong niya. Samantha, magpahinga ka na muna. Marami kang dapat malaman. But please, I've been keeping this from you para makapag-focus ka sa operasyon at sa pagre-recover mo. You've been keeping what? Singhal niya. I let Anton explain everything. Iniwan na siya ng abogado sa kanyang kwarto. Parang lahat ng kinimkim na emosyon ni Samantha ay wala rin naman palang saysay. Dala ng pagod at pagbigat ng mga mata ay hindi niya na rin kinaya ang antok. Maaga pa lang ay nagising siya sa lumusot na liwanag ng araw sa siwang ng bintana. Hindi na alam ni Samantha ang sunod na gagawin. Halo-halo ang nasa isip niya. Ginhawa dahil nakakakita na siya at pangamba sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng abogado. Suot ang bestidang pula ay tinitigan niya ang sarili sa salamin. Mas lumitaw ang pagkamistisa ng kanyang balat sa kulay pula. Sinuklay niya ang buhok at hinayaang nakalugay yon. At pagbaba sa hagdan ay natigilan siya dahil tila hinihintay siya ni Anton sa sala. Good morning, Samantha. Naghanda ako ng agahan, pero baka may gusto ka. Sabihin mo lang sa akin at ipahahanda ko. Nakangiting salubong ng lalaki sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin, ni hindi niya inimik ang lalaki. Ang mga kasambahay ang nakaalalay sa kanya sa pag-aakalang hindi pa rin siya nakakakita. Ma'am, gusto niyo po bang magpahangin sa rancho? Tanong ng kasambahay. Anong nangyari nung nawala ako? Nasaan si Manang Linda? May sinabi ba sa inyo si attorney? Bagkus ay tugon niya. Imbis na pagkamuhi ay nilamon yata siya ng pagtataka. Pasensya na po, ma'am. Wala po kong alam. Ang tanging sagot ng kasambahay. Nang magtatakip silim na, ay nakatanaw lamang si Samantha sa bintana. Malapit lang pala talaga ang rancho sa kanilang mansyon. May kalabog ng takbo ng kabayo kung kaya dumungaw siya sa ibaba. Lumukso ang kanyang puso nang makita si Anton na sakay niyon at tanging itim na pantalon lamang ang suot. Biglang nag-angat ng tingin ng lalaki sa kanya at ilang segundong napatitig siya sa mga mata nito. Nang mapagtanto ang paninitig ay mabilis na hinatak ni Samantha ang bintana pasara. Naisandal niya ang noo roon at mariing pumikit. Hindi marunong makisama ang tibok ng kanyang pusong, bulag pa rin yata sa pagkagusto sa lalaki. Kahit itanggi pa niya, ay aamin at aamin ang kanyang puso sa nararamdaman sa lalaki. Para saan pang pagpapanggap niya kung siya mismo ay hindi iyon kayang panindigan? Nahalata kaya ni Anton na nakakakita na siya? Thanks, Samantha. Naiwan mo ba sa Amerika ang plano mong pagpapahirap sa kanila? Nasaan ang utak mo? Galit niyang bulong sa sarili. Marami siyang tanong at hindi niya alam kung magugustuhan niya ang mga sagot. Kinabukasan ay kakausapin niya sana si attorney, ngunit may emergency meeting ito. Palabas siya mula sa opisina ng abogado nang makasalubong niya sa koridor si Anton. Wala siyang hawak na baston at kaunting galaw na lang ay mahahalata na nito na nakakakita na nga siya. Umakto siyang lalampasan ng lalaki nang magsalita ito. Magpapaliwanag ako kapag handa ka na. Sa tagal kong narito, ay memoryado na kita, Samantha. Alam ko ang gusto mo. Alam ko ang mga ayaw mo. You don't want to listen to me yet, and I understand. Whenever you're ready. Parang nagpantig ang tenga niya. Tama ng pagpapanggap at gusto niya nang masagot ang kanyang mga katanungan. Sa tingin mo, ay kailan ako magiging handa mula sa mga kasinungalingan at pagpapanggap mo? Malamig ang boses na tanong niya. So cut your act. Gusto mo bang ako nang kumuha ng kutsilyo para mapatay mo na ako ng tuluyan?
Samantha, magpapaliwanag ako. Bulag lang ako, pero hindi ako tanga. Narinig ko ang sinabi mo. Narinig ko ang insulto mo. Hindi mo pakakasalan ng bulag na gaya ko? Madali lang ako mauto. Hindi ko nakita, pero narinig ko kung gaano mo ko kadisgusto. Kumawala ang naipong emosyon ni Samantha. Samantha, I never insulted you. I can never look at you with an ill motive. I fell in love with you. Mahal kita, Samantha. Para akong mababaliw nang umalis ka bigla. Wala kang pasabi. Natakot akong baka hindi ka na bumalik. May kulang kay Samantha. Alam niyang hindi ang kanyang paningin ang problema, kundi ang kanyang puso. At yung narinig mo, hinuhuli ko lang si Manang Linda. Binabantayan ko siya since Sir Alejandro's funeral. Nahuli ko siya nung may kausap sa cellphone. She was planning to raid the house while attorney's not here. Kinukuha ko ang loob niya para malaman kung sino ang kontak niyang yun. Samantha, ang alam mo, namatay ang papa mo dahil sa sakit sa puso. Pero hindi yun sakit. It's a bullet through his heart that caused him that. He was killed. Tuloy-tuloy ang luhang pumatak sa pisngi ni Samantha. Nawala sa isip niyang sensitibo pa rin ang kanyang mga mata. Lumabo ang kanyang paningin. Noong una ay inakala niyang dahil sa luha. Ngunit nang punasan na ang mga mata, ay hindi na iyon luminaw. Gumuhit ang takot sa kanyang dibdib. I have been cooperating with the investigators. Nakatunog si Manang Linda, kaya nagawa niyang makatakas. We're still searching for her whereabouts. I know that you have the right to know. Sir Alejandro received death threats before. The reason why he had his will written that way. Pumayag ako magpakasal sa'yo because I want to protect you that time. I want to protect you even more now that I love you, Samantha. Kumislot ang sentido ni Samantha. Maya-maya pa ay pumalahaw siya sa sakit. Mariin niyang sinapo ang ulo saka napaluhod sa sahig. Mabilis siyang dinaluhan ng lalaki. Samantha, what's wrong? Nag-aalalang tanong nito. Samantha! Call an ambulance! Tila dumagundong ang sigaw na iyon ng lalaki. Kumaripas ng takbo ang kasambahay sa telepono. My head! My head hurts a lot. Hindi ako makakita. No, no, no. This can't be. Nauutal na bulong niya. Namilipit siya sa sakit habang nasa braso ni Anton. Samantha, I'm sorry. I'm sorry. Bakas ang pagkatuliro sa lalaki. Inutusan nito ang kasambahay na tawagan din si attorney. Ilang minuto lang ay umalingaw na ang ambulansya sa labas. Dagling pumasok kasama ng paramedic si Attorney Laurel. What the hell, Anton? I told you to take things slowly. Galit na salubong ng abogado. Wala nang pakialam si Samantha sa paligid. Habol-habol niya ang kanyang paghangos. Tila bumigat ang kanyang mga mata, maging ang kanyang ulo. Inalalayan siya ng mga paramedic sa stretcher saka dinala sa ambulansya. Hanggang sa tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Nagising siya sa presensya ng doktor. Umahon siya at mabilis na kumurap-kurap. Sinuri niya kung nakakakita pa siya. Nabunutan siya ng tinik matapos mapagtantong nakikita niya ang sariling kamay, pati ang doktor. Batay sa kulay at setup ng kwarto, ay batid niyang nasa ospital siya. Doc, did you do something to my eyes? Is this temporary? Mawawala na naman ba ako ng paningin? Sunod-sunod na usisa niya sa doktor. Miss Tuazon, your eyes are fine. Nakakakita ka pa rin. Ang sabi ni attorney, you have just undergone an eye operation abroad. Since wala pa tayong ganoong treatment sa bansa, I decided to connect with your doctor there for the specifics. The sudden loss of vision and headache were the side effects of the operation. You must be careful next time. Kailangan mo magpahinga at umiwas sa mga bagay na magdudulot ng stress sa'yo. Paliwanag ng doktor. Nang makaalis ang doktor, ay bumukas din ang pinto. Tila nadismaya siya nang si Attorney Laurel lang ang iniluwa niyon. I think we should go back to the States para monitored ka ng isang specialized doctor. Seryosong bungad ng abogado. What?
No, I'm fine. It's the side effects. Hindi ko lang inasahan na mag-a-appear agad. Na-trigger ang side effects dahil emotionally distressed ka, Samantha. Kasalanan to ni Anton. That stubborn head. Best if we move to the States. Hindi na kailangan, attorney. Tumaas ang boses niya. Akmang may sasabihin siya nang pumintig ulit ang kanyang sentido. Hinilot niya ang kumirot na parte. Can you please calm down? Kaka-opera pa lang sa'yo, Samantha. This is not good for you. Leaving is not good for me either. Alam mo ba na may death threats na natatanggap si Papa noon? Sa halip ay sabi niya. Natigilan si Attorney Laurel. Suminghal ito at mariing umiling. Your father did not want you to know. Nakasagasa ang dating truck driver niya, si Luis. Napag-alaman ni Sir Alejandro na lulong din yun sa illegal substances, kaya hinayaan niya na makulong. Pero nakatakas si Luis sa kulungan. And the accident that you had, kagagawan yun ni Luis. Gusto niyang maghiganti sa ama mo. Your father exhausted all efforts to save and protect you. During the police encounter, Luis was shot dead. All this time ay nasa panganib ang buhay ko? All this time, alam mong hindi ako niloloko ni Anton? Bulalas niya. If you noticed back then, mahigpit ang security mo. Ayaw naman ni Sir Alejandro na tuluyan ka makulong sa mansyon. Akala ko ay wala na ring banta. Ang hindi ko alam ay may natatanggap na death threats ang papa mo. Sa kanya lang ipinaalam sa akin nang ibigay niya ang last will niya. At si Anton, he's not just your father's business partner. He's your personal security too. Ano nang gagawin ko ngayon? Should we hire more security? Samantha, ito ang dahilan kung bakit ayaw naming malaman mo. I'm here to protect you. We're here to protect you. Nangako kami ni Anton sa papa mo na hindi ka namin pababayaan. Tumunog ang cellphone ni attorney. Sinagot nito ang tawag at sandaling natulala sa kawalan. Was that Anton? May nangyari ba sa kanya? Kinabahan si Samantha habang nakikinig sa abogado. May natanggap na impormasyon ng investigation team na naghahanap kay Manang Linda. Sumama si Anton sa search operation. Mariin siyang tiningnan ng abogado para sa ibabalita. Nakuha nila si Manang Linda. Sadyang nanikipan dibdib niya. Hindi pa rin niya lubusang matanggap na kaya siyang ipahamak ni Manang Linda na siyang pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Attorney, gusto ko siyang makita. Agad na pinalis niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Tila nasa karera ang dibdib ni Samantha. Habang natatanaw ang gusali ng police station, ay alam niyang naghihintay roon si Manang Linda. Ang tanong na nasa isip niya ay kung anong motibo ng ginang. Natigilan siya nang makita si Anton na kausap ang isang opisyal. Lumapit sa mga iyon si attorney at may ibinulong. Parehong napatingin kay Samantha ang opisyal at si Anton bago bumalik sa tabi niya si attorney. Umiwas ng tingin si Samantha kay Anton, saka sumama kay attorney Laurel patungo sa isang kwarto. Halos humikbi si Samantha nang masilayan si Manang Linda na nakaposas. Naniniwala ka ba sa kanila, Samantha? Sa buong panahon na inalagaan at binantayan kita, itinuring kitang anak. Naramdaman mo yun, hindi ba? Salubong ni Manang Linda. Bakit gusto mo kong patayin? Samantha, wag mo sanang personalin. Munti ka nang magbago ang isip ko na wag kang idamay. Pero bilang ina, hindi mo naman maaalis sa akin ang humingi ng hustisya. Para sa anak kong pinatay ng ama mo. Tumalim ang tingin sa kanya ng matanda. Ang dating driver? He was on drugs. He tried to kill me. Kagagawan niya kung bakit ako nabulag. Napapaos na bulong ni Samantha. Hindi nagdodroga si Luis. Ang utos sa kanila ni Alejandro ay tuluyan ang kung sino mang masasagasaan para bawas gastos. Pagkatapos ay dahil mayaman na batang nasagasaan niya, ay binaliktad siya ni Alejandro. Pera lang pala ang mahalaga sa ama mo. Mabuti ngang nabulag ka. Kitang-kita ko kung paano siya nahirapan na may depekto ang kanyang anak. Paningin mo lang naman ang nasira ni Luis. Ano ngayon kung bulag ka?
Mayaman ka pa rin naman. Kami, dukha. Isang kahig isang tukha. Buong buhay ng anak ko ang sinira ng ama mo. Kinilabutan siya sa sinabi ng matanda. Ngayon, kung may natitira ka pang awa, palayain mo ko. Palayain mo ko, Samantha. Ako na lang ang meron ka. Bumukas ang pinto sa likuran ni Samantha. Isang mainit na palad ang dumapos sa kanyang braso. Huwag kang makinig sa kanya, Samantha. Pinagplanuhan ka nilang patayin. Kahit anong motibo nila, ay gumawa pa rin sila ng krimen. They must be punished. Umalis na tayo. Bulong ni Anton. Wala sa sariling nagpatangay siya sa hila ng lalaki. Nakumpirma namin na nakikipagsabuatan siya sa mga wanted fugitive sa bayan. Hindi naman lingid sa nakararami ang yaman ni Alejandro Tuazon. Paglalahad ng opisyal. Salamat, Anton. Naging malaking tulong ang mga detalyeng ibinigay mo. Kami nang bahala sa pagtuntun sa iba pa. Gusto kong bisitahin ang puntod ng mga magulang ko. Aniya, dahilan para matigilan sina Anton at Attorney Laurel. Ihahatid kita. Sagot ni Anton. Tahimik lang siya sa buong biyahe. Bagamat nakatuon lamang ang lalaki sa pagmamaneho, ay ramdam niyang pasulyap-sulyap ang lalaki sa kanya. Lumiko ang sasakyan patungo sa private cemetery. Naunang bumaba si Anton, kaya ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Iginiya siya nito hanggang sa makita niya ang magkatabing puntod ng kanyang mga magulang. Kahit tanggap niya ng ulila na siya, ay hindi niya lubos maunawaan ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib habang binabasa ang pangalan ng mga magulang sa puntod. Hindi ko alam kung alin ang paniniwalaan ko. Kung totoo ang sinasabi ni Manang Linda na ang gusto niya lang ay hustisya, ibig sabihin si Papa ang nagkamali sa kanila? Sa wakas ay natagpuan niya ang tinig. Hustisya ang gusto niya sa paraan ng dahas. She wants you dead to get even. Ayaw niya lang paniwalaan na adik ang anak niya. Paliwanag ni Anton. Si Manang Linda rin ba ang pumatay kay Papa? Nabasag ang boses niya. Ang kasabwat niya. Siya lang ang mastermind. Ang plano niya ay patayin ka habang ang mga wanted fugitive ay ang pera ng pamilya mong gusto. Sinabi mo sa akin na gusto tayong ipakasal ni Papa. Bakit hindi mo sinabi na may mas malalim pang dahilan? Na may banta sa buhay ko at gusto mo lang akong protektahan? Para ano? Para isipin mo ang ginagawa ko ay trabaho? Marrying you is not some sort of job to me. It wasn't hard to be with you. I wasn't paid to protect you. Pwede akong tumanggi, Samantha. Kung pera lang ang habol ko, bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin ako? Huminga ng malalim si Anton. Sinabihan ako ni Sir Alejandro na balak niya akong ipagkasundo sa anak niya. Your father loves throwing parties. And it was your 18th birthday when I first saw you. You look snobbish. Parang hindi ka pwedeng lapitan. Masyado kang mailap. And I've been so curious. I've been so interested. I wanted to know you. Lumambot ang ekspresyon sa mukha niya. Tila hinaplos ng mga salita ng lalaki ang kanyang puso. Noong una, ay respeto lang kay Sir Alejandro kaya pumayag ako. Tama ka. He promised me wealth and a high position sa kumpanya niya. But when he died, saka ko lang na-realize na kaya siya nagsisikap na mag-ipon ng yaman ay para sa'yo. Your father wanted to be sure that once he's gone, you wouldn't be alone, Samantha. Ayaw ko ring mag-isa ka. At kung ipagkakasundo ka lang din, gusto ko sa akin na lang. Pagpapatuloy pa ng lalaki. Do you like me? Malakas ang loob na tanong niya. I love you. Matagal-tagal na rin. Pagtatama ni Anton, hindi niya napigilan ang mapaluhas sa narinig. Mabilis na siyang umiyak ngayon. Parang ang galit at lungkot niya sa tunay na nangyari sa kanyang ama, ang pagtataksil at motibo ni Manang Linda, at ang ginhawang dinulot ng pag-amin ni Anton ay naghalo-halo sa kanyang kaibuturan. Automatiko niyang naramdaman ng bisig ng lalaki sa kanyang baywang. Galit na galit ako dahil akala ko ay pera ko lang ang habol mo. Nagsisimula na akong pagkatiwalaan ka. Nagsisimula na akong magustuhan ka. I was scared
and doubtful and hurt. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong makakita ulit. And I've been lying to myself to go back here and make you suffer. Kahit ang totoo ay gusto lang kitang makita. Humihikbing sumubsob si Samantha sa dibdib ni Anton. Hey, kinakabahan ako sa'yo. Don't cry too much. Tahan na. Malambing na bulong ng lalaki. Ginusto kong umalis dahil nasaktan ako. Pero gusto ko ring bumalik kahit alam kong masasaktan ako. Kahit anong desisyon ang piliin ko, there is always pain. But nothing is more painful than losing someone that you love. I guess, my heart is forever blind. Wala akong makikitang panganib o takot. I'm blindly in love with you. Pag-amin niya. If you're blindly in love with me, then I like you see how much I love you. Makikita at mararamdaman mo sa bawat segundo, Samantha. Hindi ko malimutan ang sinabi mong miserable ka dahil bulag ka. I was just scared to tell you how amazing you are, regardless of your condition. That what you experienced was tough. You're strong and capable, Samantha. Alam kong kaya mo, pero hayaan mo kong maging parte ng buhay mo. Hindi ka masasaktan ng kahit sino hanggat nandito ako. Natigilan si Samantha nang kumalas sa yakap niya si Anton. Umawang ang bibig niya nang lumuhod sa isang tuhod ang lalaki. Parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang lakas ng palahon ng kanyang puso. Hinugot ng lalaki ang itim na lalagyan at nang buksan nito iyon ay agad na kuminang ang isang diamanting singsing. Noong bigla kang umalis, akala ko na wala ka. Akala ko kung saan ka pumunta. Akala ko rin na baka hindi ka na magpakita pa. I was so scared, Samantha. While you're gone, I've been fixing things para kapag nagpakasal tayo ay wala nang sagabal. Will you marry me, Samantha Tuazon? Are you willing to be Mrs. Samantha Tuazon Salazar? Marahang tumango si Samantha. Tinatanong pa ba yan? Ikaw lang ang gusto kong makita. Kaya anong silbi ng paningin ko kung wala ka sa tabi ko? Malawak ang ngiting pumaskil sa labi ng lalaki. Tumayo ito saka isinuot sa kanyang daliri ang singsing. Pumikit siya at sinalubong ang halik ng lalaki. Paglipas ng ilang buwan ay nararanasan pa rin ni Samantha ang side effects ng operasyon. Kung kaya, minabuti ni Anton na samahan siya sa pag-follow up ng check-up sa labas ng bansa. 1 beses sa 1 buwan. Tinutukan naman ni Attorney Laurel ang mga lumitaw na suspect sa pagkamatay ni Sir Alejandro. Lahat ng yon ay pawang wanted sa batas. Muling dinalaw ni Samantha si Manang Linda sa kulungan, pero ayaw na siyang harapin ng ginang. Ganoon pa man, ay nais niya lang sanang magpasalamat sa matanda sa pag-alaga nito sa kanya. Totoo man yun o peke. Bubuksan niya na ang bagong yugto ng kanyang buhay, kaya balak na niyang iwan ng kung anong manggalit at pangamba. Dahil walang naging masyadong kaibigan, ay ang mga kasambahay at tauhan ang kinuha nilang bridesmaid at groomsman, habang si Attorney Laurel ang kasama niyang maglakad sa altar. Binalingan ni Samantha si Attorney na nooy nakapormal na suot. Sinsero siyang umiti rito. Kahit kailan na hindi mo ko pinabayaan, Attorney. Naniniwala akong mabuting kaibigan ka kay Papa. Hindi mo ko iniwan kahit pwede ka namang umalis. I'm sorry for all the inconveniences. Ngayon ko lang sasabihin, pero I appreciate you for staying. Sinserong umiti si Samantha. Umiling si Attorney Laurel. Like I said, malaki ang utang na loob ko sa papa mo. Walang pagdadalawang isip na tatanawin ko yun. At tutulong ako sa abot na makakaya ko. Hingin mo man o hindi. You're like a family to me, Samantha. Binitawan na niya ang pagkakahawak sa braso ng abogado. Nakatuon na ang mga mata niya sa tila prinsipeng si Anton. Hindi niya lubos akalaing darating ang araw na lalakad siya sa altar at masisilayan ang kakisigan ng lalaki. Do you have any idea how lovely you are? Bulong nito habang inaalalayan siya paakyat sa maliit na hagdan. I do. May ideya rin ako kung gaano ako kaswerte sa'yo. I love you, Mr. Salazar. Pabalik niyang bulong dito. I love you more, Mrs. Salazar. Now, let's finish the ceremony quickly. Pilyong saad ni Anton. Marahil kasiyahan nga ang kulang sa kanyang puso
At si Anton ang nagpuno ng kakulangang iyon. Malaki ang tiwala ni Samantha na makakaya niya ang anumang hamon kung ang titingnan niya ay ang mga bagay na magbibigay ng pag-asa sa kanya. 1 taon makalipas ang kasal ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Tuloy pa rin ang kanyang check-up sa ibang bansa para masigurong hindi magkakaproblema sa kanyang paningin. Life wasn't perfect. Nagkakaproblema pa rin sila ni Anton paminsan-minsan. Ngunit magkatulong nila iyong nire-resolba palagi. Hindi perpekto ang buhay, ngunit naniniwala siyang perpekto ang pag-ibig nila para sa isa't isa at sapat na iyon. Hindi, higit pa sa sapat iyon. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!